Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako nga po si Marialyn B. Borja. Ako po ay inaatasan sa pangwakas na aralin. So, bago po tayo dumako sa ating talakayan, meron muna akong motibasyon sa inyo. Ang motibasyon na ito ay ang maganda at maayos na kinabukasan ay para sa mga taong may saring prinsipyo na naniniwala sa kagandahan at kahalagahan ng kanilang mga pangarap sa buhay. So, sa isang madaling salita na ang tao ay puno-puno ng mga pangarap ay may maganda at maayos na kinabukasan dahil sa kanila ay nagpupursige, pagsisikap para sa ating mga pangarap. Na yun ay masusuklian, walang patutunguhan ang kanilang mga buhay kung hindi sila magsisikap. So, ngayon naman ay ating pinag-usapan mga ilang pananaw at strategiya sa pagtuturo ng Pilipino batay sa curriculum. So, bago po natin ipagpatuloy ng ating aralin ay dumako muna tayo sa balitaan. Ang aking balita ay tungkol sa Keto 10 plus 2 program. Kamakailan naging usap-usapan ang nais ipakuha ng ating Pangulo nga si Gloria Macapagal Arroyo na palitan ang Keto 10 plus 2 program ang ating Keto 12 curriculum na meron tayo ngayon dahil ayon sa kanyang pag-aaral, isa sa tatlong mga senior high school student na makipagtapos ay isa lamang sa kanila ang nakukuha sa trabaho dahilan sa karamihan dito sa kumpanya dito sa Pilipinas as mas pinipiling pa ring mag-hire ang mga college graduates. Ika nga niya, maraming mag-aaral ang hindi na makaak ang kanilang kinukuhang kurso sa kolehiyo base sa kanila tinatapos ang senior high, kaya naging mainit ang usapin nito. Dahil yung iba ay hindi sang-ayon lalo na ngayon. At kung sakaling ay sa batas ang Keto 10 plus 2 program, ang kanilang forma nito ay 2 taon na kung tatawagin ay para sa post-secondary o pre-university education. Ang dito layunin nito ay inihanda ang mga mag-aaral para sa buhay sa kolehiyo para maiwasan ditong layunin nito na inihanda ang mga mag-aaral para sa buhay kolehiyo para maiwasan ang mga shifting course dahil akala nila na madali lang yun, ngunit sa tulong ng Keto 10 plus 2 program ay mas mabigyan silang sapat na kaalaman para maunawaan kung ano ang kurso ang kanilang kunin pagdating sa kolehiyo or university education. Ngayon ay dumako muna tayo sa ating trivia. Bago ko po basahin yan ay ngunit nais kong madagdagang kaalaman ang no limitang here sa wikang Pilipino ay pagmokong salingin at sa wikang English naman ay Taj Mahal. Alam mo ba ang layunin ni Dr. Jose Rizal kung bakit niya isulat ang no limitang here? Una, maisakatuparan ang mithiin na magamit ang edukasyon sa pagkakamit ng kalayaan at kaunlaran para sa bansang Pilipinas. Alam naman nating lahat na ilang taon tayo sinasakop ng Kastila. Sila ang namuno sa ating sariling bansa. Inaabuso, pinagupitan ang bawat Pilipino, maaring namatay tulad na lamang ng mga paring martir. Dito nagising ang makadamdaming makabansa na si Dr. Jose Rizal upang magkaroon ng matagumpayang revolusyon. Hindi niya ginagamit ang dahas, sandata at dugo upang makamit natin ang kalayaan. Sa paraan ng pagsulat, naging kapangyarihan ito upang gisingin ang damdamin at mulatin ang mga ito sa isipan ng mga kababayan nating Pilipino. Noong unang panahon na malina ang pagpapalakad ang mga Kastila dito sa ating bansa, kaya naman nanais ni Dr. Jose Rizal na gamitin ang mga Pilipino ang kanilang natutuhan na edukasyon upang
taligsain ang Kastila at patalistikin dito sa ating bansa. Naging epekto ang nobela na Noli Me Tangere upang ipakita kung ano na ang nangyayari sa ating kapaligiran noong panahon ng Kastila. Kaya naman nagkatutulungan ang bawat Pilipino upang makamit ang ating kalayaan. At hanggang ngayon ay nagkakaroon tayo ng sariling gobyerno na mismo ang Pilipino ang mga kumukontrol dito. At dito ay nakapahalagang abang sa ating lipunan, ginagalawan at para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. So ngayon ay dumako muna tayo sa ating aralin. Ang thematic curriculum. Ang thematic curriculum ay isang set ng may organisadong karanasan sa pagkatuto gaya ng programa, kurso at iba pang mga gawaing pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at malilinang na tema. So sa tulong ng mga thematic ay mas nabibigyang bagong mukha ang curriculum sa batay sa edukasyon dahil hindi lang ito kuan sa akademikong pag-aaral. Bagkus na dito kung ano ang matuto ang isang mag-aral base sa kanyang paggawa at sa kanyang komunidad, dito na apply niya yung mga natutunan, hindi lang sa paaralan. Gayon din sa kanyang tahanan, kapiligiran at sa komunidad at sinasabing ito ay isang set ng mga organisadong karanasan sa pagkatuto gaya ng programa, kurso at iba pang mga gawain sa papaaralan. Then, 'di ba alam naman natin na yung experience daw ay is the best teacher. So dito na-apply na yun dahil sa tulong ng mga karanasan ng mga mag-aral ay dito nadadagdagan yung kanilang kaalaman nila na kung saan magagamit nila sa pang-araw-araw na buhay upang mas malinaw at mas ma-improve ang kanilang kahusayan, kagalingan at talento. At ngayon naman ay dumako na tayo sa ang mga benepisyo matatamo sa paggamit ng thematic curriculum. So una, sinabi dito oportunidad na matutuhan sa pamamagitan ng higit na kontekstualisadong mga karanasan sa pagkatuto. So, tulad ng sinabi ko kanina na yung katagang experience is the best teacher ay magagamit natin dito sa tulong ng mga thematic. May mabibigyan tayo ng malawak na idea upang gamitin yung mga karanasan ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Siyempre, ang mga tao may mga iba't ibang pinagdadaanan at karanasan at sa tulong yun ay mas matuto tayo at nagamit kung paano natin iyon magagamit sa pang-araw-araw. So ikalawa, fusion ng mga linggakes sa pamagitan ng pagkatutong ibinase sa paaralan at pagkatutong naganap sa lugar ng pagkaunawa ng komunidad. No? So yun ay naugnay sa pamagitan ng mga natutunan ng mga mag-aral sa paaralan at ngayon sa lugar ng paggawa o sa komunidad. So dito ay kaugnay ang dalawang yun, parehong aralin o paksang mas magamit ng mga mag-aral yung malalaman. Pangatlo, oportunidad na inalantad ang malawak mga karanasan o authentic. So, tulad yung sinasabi ko, ang bawat isa sa atin ay may sariling karanasan na kung saan naging daan upang tayo ay magkakaiba sa ating kapwa. Doon yung paghubog ng ating kalusugan, kagalingan at talento. Nasa tulong ng thematic curriculum ay mas nabibigyan tayo ng malawak na kaalaman na kung paano natin magagamit, kung paano tayo kakaiba sa ating kapwa. So, pang-apat, malalim na exposure sa kinakigiliwang gawain at oportunidad na masuri ang malawakang pagkakaloob ng hanap buhay. So, yun, sa tulong ng thematic curriculum, isang naging mulat tayo ng mga karanasan nating gawain. Mahilig nating gawin dito, nabukasan
ang ating mga oportunidad upang makamit natin yun sa pangunahing salik. Halimbawa lamang ito sa ating kaugalingan sapagkat ganito sa pagdiriwang doon pwede natin yung magamit pagkakitaan natin ng hanap buhay, lalong-lalo na sa tulong ng thematic curriculum na mas nabigyan tayo ng malawak na kaisipan kung paano natin ma-improve yung kagalingan o kahusayan natin. So, panglima ay higit na malawak na potensyal sa paghahanda ng higit na mataas na edukasyon at hanap buhay, kakayahan, makikilala ang mga naiiba at di pagdiriwang interest. So, may relasyon ang panghanap buhay sa tulong ng thematic curriculum ay nabigyan tayo ng gabay upang ma-improve ang mga potensyal na meron tayo. Gagabayan tayo upang magamit yun tama upang maging makabululuhan yung mga kausayan, kagalingan at talento na meron tayo. Bilang isang tao at alam naman natin kung gaano kahalaga ang ating natutunan sa paaralan at yun magagamit natin upang magiging mahusay sa trabaho pagdating ng panahon. So ngayon ay dumako na tayo sa ang mga benepisyong patatamo para sa mga educator. Una, oportunidad para sa mga guro na pagsama-sama silang mga membro ng grupo ng mga professional na may estratehiya sa pagkatuto. Pangalawa ay oportunidad para sa mga gurong tagapatnubay na may mga positibong impact sa mga mag-aaral. Tatlo, oportunidad para sa mga administrador na pagpakita ng pamumuno sa pagsasaayos ng paaralan at pagtulong sa mga mag-aaral na magkakaroon ng matagumpay na karanasan sa paaralan. So ngayon naman ay dumako na tayo sa mga pangunahing salik sa lahat ng aspeto ng thematic curriculum. Una, ang thematic curriculum ay maaaring maipatupad sa maraming paraan gaya ng kurso sa akademya, sa klase at buong paaralan. So yun, yung thematic curriculum ay malawak sila na kaalaman tulad ng kurso na kikinuha natin sa mga akademya o subject na talakayanan. Doon na din yung cluster o paghahatid ng mga kaalaman maaring maibibigay ang curriculum na ito. Pangalawa, ang thematic curriculum ay maaring maisanib sa ibang mga reforma gaya ng integrasyon ng edukasyong vocational at akademiko, tradisyong papaaralan at paggawa. So, nandito yung yung pagkakaisa ang bawat aralin sa gagamitin natin para mas maepekto yung curriculum na mag-aral ito, mas matutunan nila yung maraming kaalaman, maraming mga aralin, magamit nito sa pansariling pamumuhay o pansariling ginagawa sa pang-araw-araw. So, tatlo, ang thematic curriculum ay nakalaan para sa pampaaral sa sekundara bagamat maaari ring kapaki-pakinabang sa pampaaralan ng elementarya. So, sinasabi na mas epektibong thematic curriculum sa sekundarya dahil dito yung mag-aaral na alam na nila yung kung saan sila magaling, saan sila mahusay bilang mag-aaral at sa tulong ng thematic curriculum sila upang natutulungan sila upang mapayabong ang kanilang mga talento kung anong meron silang gagabayan sila sa tulong ng curriculum. Naging magaling pa sa usapin na yon. So halimbawa nito kuan tayo noong sekundarya grade 9 na meron tayong TLE na iba-iba yung mga asignatura, merong cookery, ICT, dressmaking at iba pa. So dito alam na natin kung saan mag-e-excel student, kung saan tayo comfortable na dapat pag-aralan na gusto. So pang-apat, ang thematic curriculum ay magsisilbing tulay upang mapagsama ang mga karanasan sa pagkatuto na ibinabatay sa pampaaralan at paggawa. So
Kaugnay dito ang paaralan sa paggawa ng tunguhin dito kung paano magiging alam produktibo ng isang mag-aral sa tulong ng thematic curriculum. Sila yung naging tulay upang ang karanasan nila at natutuhan niya is magamit bilang isang epektibong mag-aaral na magagamit niya sa pang-araw-araw na mamumuhay at hindi ito masasayang dahil sa tulong ng curriculum na ito at maipaigting ang kanilang kaalaman na nakukuha nila. So dito lang po natatapos ang aking tinatalakay at maraming salamat sa pakikinig. Naway natutunan po kayo